Bago ang lahat, simula na pala ngayon ang Summer League. Kalimitan yun, July 6 onwards after pumirma ng mga player. Pero yung iba kasi mga rookie, nakapirma na ng kontrata. Based ngayon sa NBA, susubukan nila ang bagong rule sa Summer League, ang one free throw rule, at parang lumalabas na Shai Gilgeous-Alexander rule. Based sa memo ng NBA, para daw yun mapabilis ang laro, pero ginagamit na kasi talaga to sa G League dati pa noong mga 2020. Kapag ang isang player ay na-foul habang penalty or titira siya sa may 3-point area, sa may inside the paint or kaya end one, isang free throw lang ang ibibigay sa kanya, pero hindi yun buong game mangyayari. Hanggang mag last 2 minutes lang ng game sa fourth quarter, babalik ulit sa standard na 2 free throw or 1 free throw or kaya 3 free throws mula last 2 minutes hanggang overtime. Doon pa naman nag-ooperate ng mga foul itong si SGA, kaya hindi ko na rin masisi yung ibang referee na sa dami ng rule hindi nila matandaan lahat. Halos taon-taon merong pinapatupad na bago or may dinadagdag. Kung sakali mang ipapatupad to sa NBA, ang laki ng ibababa ng puntos nitong si Shai Gilgeous-Alexander dahil mostly nga ng puntos niya nakukuha niya sa free throw area. Ay siya naman ang may sabing hindi niya kailangan ng free throws kaya tatanggalin ng NBA. So disclaimer, susubukan pa lang yun dito sa Summer League at titingnan or pag-uusapan by August or September or kaya October kung ilalagay din sa mismong NBA games. Ang rookie naman ng Golden State lalo atang nagiging red flag. Kinall out na ni Draymond Green at sinabing sinungaling si Axel Lenderberg. Hindi naman daw kasi siya tinext ni Axel at hindi siya naghintay ng kahit anong response. Pabirong sinabi nitong si Draymond Green na walang katotohanan yung mga pinagsasabi nitong si Axel habang nasa rookie presentation. At sinabi din ni Draymond na sinungaling siya at dumagdag pa sa mga blunder ni Axel sa Golden State ngayon. Yung una doon, tinira niya si Steph na sinabi niyang hate na player niya si Steph at mas paborito niya kasi si Kyrie. Sumunod si Steve Kerr na sinabing hindi nagpapalaro ng rookie at low-key na tinawag na trash yung roster ng Golden State. At yung pangatlo naman dito kay Draymond Green na mukhang babalik naman ng Golden State. Nag-iintay na lang kasi yun na magiging lineup. Meron kasi siyang bird right sa Golden State kaya kahit lumagpas ng cap space okay lang. Yung tax lang ang problema. Based pa kay Draymond, hindi tipo ng team ang Warriors na pinapahirapan or binibinyagan nila yung rookie. Pero para kay Axel, i-expose daw niya at pahihirapan niya yung rookie na baka patakbuhin niya pa. Saka hindi rin to masasapak ni Draymond Green, baka siya pa ang masapak. Mukhang palaban din si Axel Lenderberg, yung kanilang rookie. Dahil based nga sa story ni Axel, pasaway kasi siya nung bata siya. Wala din preno sa pagsasalita. Normally, ganun yung mga player dati. Siguro naabutan niya pa kasi 24 years old na kasi siya ngayon eh. Mapapalaban na rin si Lenderberg sa Salt Lake Summer League. Simula na rin kasi. Nakapirma na rin siya ng kontrata na base sa Sport Track, 28 million sa loob ng 4 na taon. Tig 6 million per year. Saka parang mas malalaki ngayon ang kontrata ng mga rookie. Yung first overall pick nga, 66 million, 14 million per year ang kontrata. Based naman sa report, si Jimmy Butler baka hindi makabalik ng 2027 season, tentative pa yon, depende sa magiging recovery time ng kanyang injury. Kaya hesitant ang mga team na makipag-trade sa Golden State, lalo na yung sa Wizards at dito kay Anthony Davis, kasi magkakaroon ng salary dump na malaki yung Wizards. Late na kasi yung naging recovery ni Butler. Yung 12 months papatak yun until February. Pero yung rehab pwedeng abutin pa until March at April. Kasama pa doon ang conditioning. Meron pa mga player dati na na-injured din ng ACL na ready to play na ng season sa kanilang recovery timeline pero hindi sila tumuloy maglaro. Katulad na lang ni Jamal Murray noong 2022. At nung nakaraan season naman si Kyrie. Mukhang mas malala talaga yung ACL injury kaysa Achilles tendon injury dahil merong mas nakakabalik ng mas maaga kung Achilles tendon na nakuha. Si Kevin Durant naman medyo tahimik pa ngayon so far. Nagbubuo na rin kasi ng defensive team ang Rockets. Nakuha nila si Marcus Smart kasi di umano na inis si Coach Ime na sila yung best defensive team dati tapos naging isa sa worst defensive team. Kaya sinulot nila si Marcus Smart at pinabalik din si Tari Eason na merong 80 million sa 4 na taon. Kasunod din ng mga bigating trade na nangyari noong nakaraan para kay Brown, Moran, Giannis, Lamelo, si Kevin Durant kahit tahimik, unti-unti din nilalagay sa trade rumors.
Kahit naman dati pa si Kevin Durant nilalagay din sa trade rumors na susunod na matitrade bago mag-umpisa ang season dahil may cycle sa NBA na bago mismo mag-umpisa ang season sa October may isang all-star or superstar ang natitrade pa kahit maraming trade na nangyari ng free agency. Ang Minnesota dati ang isang team na merong interest kay Kevin Durant. Naunahan nga lang sila ng Rockets pero ngayon projected na kukunin pa rin ng Minnesota si KD para masama kay Anthony Edwards at ngayon kay LaMelo. Kasama kasi sa projected na ibigay ng Minnesota si Rudy Gobert at si Donte bilang pillar. Kaso ang mangyayari doon, 3 pasaway na ang nasa team ng Minnesota. Baka si Anthony Edwards pa ang mag-request ng trade sa susunod na taon. Ubos na rin halos ang asset ng Minnesota ngayon. Kasama pa doon ang Boston para makabawi si Brad Stevens sa ginawa niyang trade dito kay Jaylen Brown na ngayon nakalinya na kay Nico Harrison. Dati kasi ang Boston nakikipag-trade talaga dito sa Rockets. Ang problema lang kay Brad Stevens kasi ang hinihingi niya Maladani Ainge, 5 first round pick. Ganon din kasi ang hiningi niya dito sa Philadelphia. Kaso hindi pumayag doon ng Philadelphia pero nakuha naman nila si Paul George at hindi rin naman nila bibigyan ng kontrata si Jaylen Brown dahil extension ang pwedeng makuha niya ngayong taon. Unti-unti rin nagkakaroon pa ng ibang rumors kay KD pero sa ngayon ang Rockets nasa win now situation depende kung sinong player ang ibibigay ngayon sa Houston para kay Kevin Durant.